Speaking of lumipad, nanonood nga ako kanina kay kasamang Dennis Antenor. Ini-interview niya si Attorney Ariel. Ito ng LTFRB, yung mga drivers ng mga public utility buses natin na nagne-negative nagpa-positive pala sa drug test, di ba? Tinatanggal. Sabi ko, kita ba yan, ang sakay lang yan, mga 60 lang, gaano ba karami sa isang bus? 40? Mga 60, 65, depende sa laki. Paano kung baby bus? Konti lang. May baby bus pa ba? Naabutan ko pa yun baby bus, Cavite, Baclaran, baby bus. Bago bababa ka sa Baclaran, sa Redemptorist, sasakay ka ng bus, papasok naman ng Maynila. Yan, sa EDSA. May love bus pa noon Yes. Ay, mas maganda yun, love may JB bus. pa, yung Lawanit. Natatanda mo yung kulay pulang Lawanit, yung JB Transit, Mas mura yun kaya doon ako sumasakay Mas maganda yun kasi pag nabato, hindi nababasag. Ay, oo, kasi pati bintana nun, Lawanit Yes, kaya Lawanit nga. pag umuulan, di ba, aangat mo yung bintana, Lawanit, wala kang makita sa labas. para kayo nasa kabaong lahat. Wala kang makikita, tama. Anyway, yun nga, tinatanggal sa trabaho, di ba, nagda-drug test. Bakit may isang bus dyan, malaking bus? Maraming sakay. Ang sakay niya ay 116 million na tao. Yan ang tinatawag na ship of state. Ang kapitan niyan ay Pangulo. Yes. Bakit ayaw magpa-drug test? Maraming pasahero yan. Mas delikado, mas mahirap ang pagdadrive na ginagawa niya. Di ba? Anyway, talagang kengkoy na nangyayari dito sa Pilipinas. Ito ba naman Eto ng Pamplona. Kung ikaw ay residente pala ng ibang distrito. Mali. Pumalabs yun. Ibang kaso sana kung ikaw ay mayor ng Pamplona, di ba? Lumaban ka ng congressman sa 2nd District. Kasi taga 2nd District ka. Residente ka ng 2nd District kasi ang Pamplona ay nasa 2nd District. Lumaban ka ng ibang distrito na wala doon yung Pamplona. Ibig sabihin, residente ka ng 3rd District, hindi ka na residente ng Pamplona. Dapat hindi ka na mayor doon. Tama. Di ba? Kasi wala ka na doon sa Pamplona. Hindi ka na residente. Common sense, di ba? Pero yung COMELEC natin ay walang ginagawa. Ang bagal. May disqualification na nga May nag-file na nga ng disqualification for non-residents. Ang problema kasi sa COMELEC natin, alam mo, dati I was willing to give COMELEC the benefit of the doubt. Although, kamote ang appointment talaga ng chairman ng COMELEC. Saan ka makakita ng chairman? COMELEC is supposed to be impartial. Siya yung dumidinig ng mga kaso. Nagpapatakbo ng eleksyon at dumidinig ng mga kaso tungkol sa mga kandidato. Pero ang chairman mo, si Garcia, paano yung mga kliyente niya? Hindi ba may inherent bias na yan? Chairman pa man din. Oo, di ba? Kaya ill-advised talaga. Ay, actionan nyo naman to't may disqualification na to. Can you imagine the absurdity of it all? Mayor ako ng bayan na nasa 2nd District, tatakbo ko congressman ng 3rd District. Oh my God, kamote. Kamote talaga. Kaya tignan natin to. Kaya lang ang COMELEC, talagang ako natatakot na dito sa kredibilidad ng eleksyon Minsan nawawalang gana na akong bumoto kasi baka kamote na naman katulad nung sinasabi ni Glenn Chong. Valid yung concern na yun, na bakit mo binayaran yung pagkakaroon ng feature ng QR code ng mga machines kung saan na-validate mo kung tama ang yung binasa ng machine doon sa balota mo. Di ba dati yun, hindi ka lang pwedeng kumuha ng litrato. Hindi ka, walang printout na maitatago mo na eto yung binoto mo kasi baka nga mag-facilitate ng vote buying. We get it. Okay yun. Pero yung hindi mo na makita ngayon pagkaboto mo kung tama yung basa. Halimbawa, binoto ko si Abalos. Pagkatapos si Lacson. Di ba yung pwede mong tignan, tama yung basa. Ngayon, hindi na pwede. Kamote. Bakit ganon? Bakit nakakandaloko-loko? Magician. Magiging magic lahat ng result. Bakit nagiging kengkoy ang ating eleksyon at pakengkoy ng pakengkoy, pasama ng pasama ang kredibilidad? And it doesn't help na meron ang fundamental flaw ang mga ina-appoint. Bakit bang
hilig-hilig kasing mag-appoint ng Pangulo ng mga taong laging merong bagahe, kumbaga, di ba? George Garcia, abogado niya dati, may masasabi ka. Jay Ruiz, may kontrata pala sa gobyerno, daan-daang milyon, i-appoint mo sa PCO. Puro may conflict, Puro may of conflict interest. Ano ba naman yan? Magkapatid na Rimulya. Wala namang ibang pamilya. Di ba? Yan ang tinakataka di ba? Ano pa King yun? Koy pinansyir mo, ang laki ng binigay ng eleksyon mo, i-appoint mo sa DA. King Koy, anong nangyayari? Isang araw lang yung 20 pesos na bigas, tinigil na. Oo, di ba? Yun nga nireklamo. Sana, yan yung mga batas na dapat mareforma na sana yung bagong Senado ay maayos. Kaya lang, kung pagbabasihan natin ang mga nangunguna, Opo. ay mukhang sana ay mag-ibang kompleksyon ng ating Senado. Kanya lang, tingnan natin kung sino yung mga naandito. Sa latest ng Pulse Asia, April 24. Bago-bago pa kasi 7 lang naman ngayon Opo, opo. So 24, so 2 linggo pa lamang ang nakakaraan. Oo. Ito ang nasusulat. Kunin na muna natin yung 14 to 19. Opo. Atos, mga striking distance to. Although malayo-layo na to kung 14 to 19 Si Congressman Dan Marcoleta. Yan. Sumunod sa kanya, 14 to 18. Philip Salvador. Okay, 14 to 18, statistical dead heat. Amy Marcos. Yan, naapektuhan siya ng pagiging Marcos niya Kaya bumaba. Wala akong sinasabi, bumaba. Yung kanyang ranking dati, nasa winning circle siya Bumababa ang ranking ni Amy Marcos. Grabe. Bakit? Yung natatawa doon sa labas Totoo naman bumababa Anyway, next naman, 9 to 14. So, pag ganon, medyo pasok, medyo hindi, naalanganin. Sabi nga nila, ulo lang ang pasok. Di ba pag dumudungog ka sa pinto, pag may tinitinang nandun kasi yung ulo mata lang yung pinapasok, di ba? Si Manny Pacquiao. Yan. Eto, striking distance din. Hindi malaman kung pasok o hindi. Parang narinig ko yung kanta ni Sandara, in or out. Am I in or out? Sino yung mga kumakanta noon? Si Camille Villar. Yan, eto.